Ito, i-revive natin itong mga videos ni Lacson noong araw na kumbaga i-establish natin dito na wala naman pala siya talagang kredibilidad. Wala siyang credibility na maging investigator daw or maging chairman ng committee or Blue Ribbon Committee. Kasi may mga kaso 'to, kumbaga meron siyang mga past, dark history ng kalokohan. Kagaya na lamang nito, example natin itong si ano, hugutin natin 'tong video from the past na itong akusa niya kay Nicanor Faeldon na dating ano ng, ano 'to, customs. So, dito kawawa naman itong si Faeldon kasi inakusaan siya ng corruption or smuggling, samantalang si Lacson, yung anak niya involved sa smuggling. And nakita natin hanggang ngayon, yung ngayon kasi after siyang nag-resign dito sa customs, in-appoint din siya ni PRRD nung sa ano 'to, sa Bucor. Kaya lamang ho dahil dun sa mga GCTA, pinakawalan niya si Mayor Sanchez kaya tinanggal siya ni PRRD. Pero yung kaso na sinasabi ni Lacson, yung binabato ni Lacson about sa smuggling, hindi naman siya prosper, wala siyang hindi nagpatuloy or hindi nangyari or hindi makatotohanan. Kumbaga tsismis ito ni Lacson, which panahon ni PRRD, pero ngayon panahon ni Bongbong Marcos, nagpapatuloy. Kaya kasalukuyang hinaharap ni Faeldon yung kaso na 'yan, 2026. Pero panoorin natin, kung paano kinakawawa ni Lacson itong mga tao noong araw. Noong araw pa pala ganito na si Lacson, eh. Ang kahapon lang nag-akusa ng katiwalian sa Bureau of Customs, ngayon inakusahan din at ang kanyang anak ng smuggling ng semento. Buineltahan ni outgoing Customs Commissioner Nicanor Faeldon si Senator Panfilo Lacson. Ang anak daw nitong si Panfilo Lacson Jr. o Pampi at ang kumpanya nitong Oh, Pinky. Bongiorno ang pinakamalaking smuggler ng semento sa Pilipinas. Ayon pa kay Faeldon, huwag daw sanang magmalinis si Lacson. Hamon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, imbestigahan ang kanyang isiniwalat. May report si June Veneracion. A certificate of contract. Binueltahan ni outgoing Customs Commissioner Nicanor Faeldon si Senador Panfilo Lacson na nag-akusa sa kanya kahapon ng pagkolekta ng umano'y milyon-milyong pisong tara o padulas. Ano yan? Gusto mo tumakbo uling presidente? Gusto mo magpasikat? At the expense of our family? You want to destroy people like me? And the names of the officers in my team? You know them that matitino sila eh. That's why I cried sometimes during the hearing. I pity the families of these people you are destroying. Banat pa ni Faeldon, sangkot sa smuggling ng semento ang anak ni Lacson na si Panfilo Jr. Hindi yung sisiraan mo kami para mukha kang anghel. Eto ka. Eto ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Sabi ni Faeldon, undervalued ang milyon-milyong pisong mga shipment na ipinapasok ni Panfilo Jr. $8 per metric ton ng semento ang idineklarang halaga ng shipment. Pero ang presyuhan daw sa merkado, nasa $16 hanggang $20 per metric ton. Technical smuggling daw ang tawag dito. Narelease naman daw ang 4 na hold na barko nang itama ni Panfilo Jr. ang presyo. Pero bago nito, 5 beses daw nagpunta si Panfilo Jr. sa opisina ni Faeldon. Bakit siya nagdala ng pera doon at sasabihin niya doon sa staff ko na sa inyo na po ako magbabayad at pinakita niyo yung dala niyang pera? Ano po ang ibig sabihin niyan? Matagal na po siyang importer. Bihasa na po siyang importer. Is he trying to bribe my staff? 67 shipment ng semento daw ang naipasok ni Panfilo Jr. mula noong 2016 na nasa 4.6 billion pesos daw ang halaga. Ang shipment nakapangalan sa Bongiorno Trading na base sa dokumento ng Bureau of Internal Revenue May ebidensya pala, ay pagmamayari ng isang Florencio Del Rosario Jr. Sa isang sulat ng may pirma. Bongiorno sa Department of Trade and Industry, kabilang sa mga nakalagda
ay si Panfilo Jr. bilang Managing Director. Ang nakakapagtaka, sabi ni Faeldon, ang deklaradong kapital lang ng kumpanya ay 20,000 pesos, gayong bilyon-bilyong piso ang halaga ng shipment nito. Sa sulat umano ng Cement Manufacturers Association of the Philippines kay Faeldon, sinabi nitong numero 1 sa kanilang listahan ng Bongiorno Trading ng mga importer na undervalued ang shipment ng simento. Player ka ba? Player ba ang anak mo? Dami mo ba ito? Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip. Kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. If you deny knowing this, you have nothing, you know nothing about customs. Matagal na pala si Lacson na ganito. Malamang, alam mo yung estilo niya na nagpapapresyo. Kagaya nung pinangalanan niya yung 67 contractors, di ba? Biglang nawala yun eh. Kumbaga nilusutan yun dahil baka may offer. So itong si Lacson, matagal na niyang gawain pala. Yung kunwari, oy, ako, investigador ako, o ito. Tapos, paglalapitan siya eh, ng mga iniimbestigahan niya eh. Magdadala lang ng ano. Kasi kung tutuusin, kung investigador ka, tapos hindi naman pala malinis yung pamilya mo o yung ikaw mismo kasi anak mo pala ay smuggler din ng semento, paano ka maging reputable na investigator? 'Di ba malinaw? Matagal na oh. Ginagawa niya, kunwari investigador siya. Okay, ito may nalalaman siya. Tapos i-expose niya sa media. Oh, tapos ganito, masisira sila kagaya yung ginagawa nila ngayon. Masisira sila sa publiko kagaya ng ginagawa niya ngayon. Tignan nyo, imbes na imbestigahan niya yung 18 Marines, Guteza, Zaldico, yung totoo talaga na mastermind, anong ginagawa niya? Sinisiraan niya yung credibility ng mga yan. When in fact, nawala sa mga sinabi niya yung 67 contractors. So, ngayon, nare-revive na pala natin na ganito na pala si Lacson noon pa. Tayo po ay parang medyo nabudol, no? Na ito si Lacson, magandang reputation nito kasi investigador. Yung pala, marami siyang bahid. The more so, na sinungaling ka. Hamon ni Faeldon, The Blue Ribbon Committee, Senator Dick Gordon. So, hanga ako sa ingay mo eh. O tingnan natin kung kaya mo imbestigahan ito. Ha? Don't tell the public half-truth. We want the whole truth. matapos ang press con na ginawa sa isang covered court, umuwi si Faeldon sa kanyang bahay na ilang metro lang ang layo. Ito raw ang nag-iisa niyang house on lot na nabili niya noong 1992 at hindi pa bayad sa GSIS. Kaya nang maalala ang paratang na milyon-milyong piso ang di umano'y ibinulsa niya sa customs. Truth is justice. Half-truth is a lie. Half-truth is a lie. Kasi nga, ano kami hayop? Na okay lang na ganun din kami? No, we have families. We have kids. Umapila naman si Senador Franklin Drilon sa kanyang mga kasama na imbestigahan ang mga isiniwalat ni Faeldon. Ito na raw ang tamang panahon para isiwalat ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa korupsyon. At sakaling magdesisyon si Faeldon na tumistigo, marapat lang daw na ilagay siya ng DOJ sa Witness Protection Program. Si BOC Import Assessment Service Director Milo Maestrecampo nagbitiw matapos madawit sa umano'y suhulan. Binanatan din si Lacson. Sabi ni Maestrecampo, puro salita at papogi lang daw ito sa publiko. Noon pa pala talagang papugi, puro salita, papresyo itong si Lacson. Talang sila raw ang lumaban mismo sa gera. Kinestyon naman ni Magdalo Party List Representative Gary Alejandro ang tila pasaring ni Senador Richard Gordon na kumukolekta ng pera ang Magdalo Group mula sa iligal na gawain. Sabi ni Alejandro, matagal lang tinanggal sa grupo sina Faeldon, Maestrecampo at Captain Gerardo Gambala na inakusahang tumatanggap ng tara o padulas. Sana raw ay wag silang ihanay sa mga korap na opisyal ng gobyerno dahil sila raw ay lumalaban sa katiwalian. Babala pa ni Alejandro, ilalabas nila ang anumang smuggling sa Subic Port at sana raw ay hindi sangkot dito si Gordon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Gordon kaugnay nito. June Veneracion, GMA News. Matagal na pala. September 11, 2017, kusa nagpakulong sa Senado ang Looy Customs Chief Nicanor Faeldon bilang protesta sa umano'y panggigipit sa kanya ni Senador Ping Lacson at Antonio Trillanes sa isyu ng pagpuslit ng droga sa customs.
Kagabi sa kanyang Twitter account, inireklamo ni Faeldon ang pagdadamot daw ni Senador Richard Gordon, chairman ng Blue Ribbon Committee, sa kanyang mga simpleng hiling. Kabilang dito ang pagbabawal daw ni Gordon na madalaw siya ng kanyang pamilya noong Pasko at Bagong Taon at makapagsimba, mabantayan ng asawa habang nanganganak, medical check-up at makapanumpa bilang Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Lahat daw ito ginawa ni Gordon sa sulsol ni Senador Ping Lacson na tinawag niyang cement smuggler Sol, cement smuggler. senator. Matatanda ang inakusahan ni Faeldon ang negosyanteng anak ni Lacson na si Pampi na hindi umano nagbabayad ng buwis sa inaangkat na simento. May nag-warning na raw kay Faeldon na hindi napapayagang madalaw ng pamilya at puputulan pa ng supply ng tubig at kuryente sa loob ng detention room sa Senado kapag inilabas sa media ang kanyang statement. Si Gordon itinanggi ang mga bintang. Ibinibigay naman daw ng Senado ang kanyang mga kahilingan tulad ang makasama ang pamilya noong holidays. Pero wala daw siya natanggap na request tungkol sa panganganak ng asawa ni Faeldon. Samantalang pwede naman anyang manumpa si Faeldon sa kahit sinong senador bilang bagong opisyal ng OCD sa halip na magtungo pa ng Camp Aguinaldo. Pumunta ka dyan, matukso ka, hindi ka na babalik. Eh di may constitutional crisis pa kami na executive. Kung si Gordon ang tatanungin, dapat mag-sorry daw si Faeldon sa Senado at sumagot sa mga tanong sa issue ng TARA system sa customs. Tingin ni Gordon, nagpapapansin lang ito. Yun ang gusto niya mapansin siya eh. It's a self-inflicted wound. It is a reflection on the character and the mindset of this man who committed coup d'etats and expects to be served. Si Senador Lacson hindi na raw nagtataka. Imbes daw kasing pag-aralan ni Faeldon ang batas sa customs, mas inuubos nito ang oras sa pagbibilang umano ng TARA. Sa pagbabalik sesyon ng Senado, Oy, cement smuggler. asahang bubuhayin ng Senate Blue Ribbon Committee at Public Order ang investigasyon sa TARA system sa BOC. Sherian Torres, So, ayan na. Galing. Sobrang galing ni Lacson. Samantala, kung ating babalikan, meron naman siyang kaso. 10 taon mula nang patayin ang PR man na si Salvador Bobby Dacer at ang driver niyang si Emmanuel Corbito, Diba? Oh, kinasuhan ayan. ng Department of Ay, Justice nako. si dating PNP chief at ngayon senador na si Panfilo Lacson. Pinasusunod naman ni Lacson. Paano nakakabalik to sa pagiging senador? Murderer naman pala. Rama. Ay, Si Senator Panfilo Lacson ang nag-utos sa pagpatay kay PR man Bobby Dacer at sa driver niyang si Emmanuel Corbito. Itong nakasaad sa mga isinumiteng affidavit ni na dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao at Glenn Dumlao sa korte. Boss ni na Mancao at Dumlao sa dating Presidential Anti-Organized Crime Task Force o PAOK TF si Lacson. Bukod sa testimonya ng dalawa, may iba pang mga testigo na nakasama o nakakita sa pagdukot kina Dacer at Corbito buti nakakatulog pa to si Lacson. sa Osmeña Highway noong November 24, 2000. Ang mga ito ang pinagbasihan ng DOJ para sampahan ng 2 kaso ng murder si Lacson sa Manila RTC Branch 32. Walang piyansa at pwedeng makulong ng higit 6 na taon si Lacson kung mahatulang guilty. There are so many evidence as to the fact of the killing. Nasa affidavit ni Mancao yan and affidavit of Oh, maraming facts daw. Maraming evidence. So, in short, mamamatay tao pala si Lacson. Dumlao. Hindi naman nagulat si Lacson sa naging desisyon ng DOJ. Sabi ng senador, mainit na sa kanya ang DOJ dahil sa pagbabatikos niya sa administrasyon. Uy. Dati na rin niyang sinabi na pinipressure ng Malacanang si Mancao para idawit siya sa Dacer Corbito double murders. Nagpetisyon ng mga abogado ni Lacson sa korte na suriin ang basihan ng DOJ para kasuhan ng senador. Ayon sa kanila, maraming binaliwalang impormasyon. May naisip ako. 'Di ba naging fugitive siya? Itinuturing po ng Department of Justice na isa ng pugante ngayon si Senador Panfilo Ping Lacson matapos pong ilabas ng hukuman ang arrest warrant laban sa kanya Tapos nagtago siya, 'di ba? kaugnay sa Dacer Corbito double murder case. Inihahanda ng NBI ang kanyang kulungan sakaling mahuli si Lacson. Nagpapatrol, maan makapagaw. Nagtago siya. And yet, meron siyang apog na mag-advise kay Senator Bato. Samantalang nung siya ang sa ganitong sitwasyon, nagtago siya.
1:00 ng hapon kanina nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban kay Senador Lacson. Kaugnay sa Dacer Corbito double murder case. No bail ang nakasaad sa warrant. Agad na pinuntahan ni NBI spokesman Rick Diaz ang Senado para ihain ang warrant ni Lacson. Pinuntahan din ang bahay ni Lacson sa Ayala, Alabang. Inutusan na ng NBI ang Interpol na Para nakabalik to as senador ngayon. Tapos siya pa yung chairman ng Blue Ridge. ugnayan sa mga foreign counterpart upang hanapin si Lacson. Hihilingin din ng NBI na isama sa red notice si Lacson para ma-extradite sa Pilipinas. If he is outside the Philippines, then probably we will ask the assistance of our counterpart. Tama nga naman yung sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago na pinky ito. Kasi wala siyang balls. Nagtago pala noon. Nagtago nung siya ay may warrant of arrest. Kaya hindi na syempre, talagang ito ang kanilang bangayan ni Senator Miriam Defensor Santiago. Talagang talong-talo siya dito. Ngayon may kalaban ulit si Lacson na Santiago, defensor. Yan. Noon pa pala walang balls itong si Lacson. Paman natutuldukan ang iringan ni Senadora Miriam Defensor Santiago at Senate President Juan Ponce Enrile. Binanata naman ng Senadora si Senador Ping Lacson. Ano naman kaya ang pinag-awayan nilang dalawa? Alamin natin ang ulat mula kay Rafi Tima. Kaya pinapagaling ko ang sarili ko. Pagkatapos nitong bakasyon na ito para sa kampanya, hamunin ko ng suntukan yan. Ang tatapang, kung hindi sa stem cell treatment nila, hindi na nga sila makatayo eh. Kasunod ng mga banat niya kay Senate President Juan Ponce Enrile. Si Senador Panfilo Lacson naman ang nakatikim ng mga batikos ni Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa panayam sa radyo, sinabi ni Santiago na may ibubulgar siya sa pagbubukas ng susunod na kongreso kung kailan tapos na ang termino ni Lacson na tinawag niyang Pinky imbis na Pink. Kaya sagutin ko yan si Pinky Lacson na yan at hindi lamang iyan, takalkalin ko isa-isa from A to Z ang lahat ng kasalanan niya. Maganda ka dahil meron akong parliamentary immunity, ibulgar ko lahat ng kasalanan mo. Pati ang sexuality mo. Agoy. Tapos ikaw, hindi ka na senador, wala ka ng parliamentary immunity. Pag sumagot ka sa akin, demanda kita ng dive. Tinawanan lang nila ang banta, sabay-sabing hindi raw siya bading at walang intensyong maging bading. Matatandaan sa pagsiklab ng isyu sa di pantay na pamamahagi ng Senate savings, inakusahan ni Lacson ang opisina ni Santiago na gumagamit daw ng pondo ng Senado para magrenta ng satellite office sa gusaling pag-aari ng pamilya Santiago. So, now we know. Alam na natin na kaya pala ganito si Lacson ngayon. Kasi historically, proven over and over, time and time again, na ganun pala si Lacson. Bukod sa siya ay may murder case, double murder case, nagtago, ganun din palang ginagawa niya noong araw, panay paninira. Kaya ang ginawa niya, syempre senator siya, di ba? Pinag-initan niya si Faeldon. Syempre si Faeldon, given the circumstances, hindi na siya naghain ng demanda kontra kay Lacson. Pero si Lacson naghain ng demanda kontra kay Faeldon. Yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon iniinda ni Faeldon yung kaso na yun na i-file ni Lacson. Pero during that time, nag-resign na nga si Faeldon, itinalaga ulit ni PRRD sa ibang posisyon. Ibig sabihin, wala yung kanyang case na yon. Ngayon lang siya pinag-iinitan ulit kasi alam niyo na, si Lacson at Trillanes magkasama sila noon sa paninira kay Faeldon. Si Lacson at Trillanes magkasama ulit sila ngayon. So, history repeats itself. Now, alam na natin kung ano yung style ni Lacson, kung bakit ngayon namamayagpag pa siya dahil syempre may maleta. At pangalawa, baka nga tinatakot siya or kumbaga, yung mga nakakasama ni Marcos Jr. ngayon na kalaban niya dati, na may mga kaso, mga pending case, baka kasi uungkatin yan.
uungkatin niya, eh. 'Di ba paano na ano yung kaso ni Lacson na double murder? Parang pardon na lang 'yan, eh. Kumbaga pinauwi na lang siya, pinabalik na lang siya, hindi na siya kinasuhan or hindi na siya ikinulong. Naging senador pa ulit. So paano 'pag siya ay kokontra sa gobyerno ngayon, mauungkat yung kanyang kaso. 'Yan yung dahilan kung bakit yung mga nandiyan kay Marcos Jr. ngayon, sila-sila yung mga natakot na may mga pending cases. Baka maungkat kasi yung kanilang kaso or worst case scenario, makasuhan sila ng wala sa oras. Kagaya ng ginawa nila sa 18 Marines ngayon, kay Attorney Baligod, kay former Congressman Mike Defensor, 'di ba kinakasuhan sila? Samantalang sila yung may hawak ng totoong ebidensya laban kay Marcos Jr.